Guys, welcome back to my channel. Today, i-review natin itong 2025 Geely Coolray. Si Geely nga pala ang unang Chinese brand na tinangkilik ng karamihan. Naalala ko nung unang lumabas itong Geely Coolray, maraming nagandahan sa performance at saka sa features. Dati, siya yung nagseset ng benchmark sa value for money. Pero ngayon, marami na rin mga compact crossovers na nagko-compete dito sa Geely Coolray. Now, the question is this newly refreshed model of the Geely Coolray worth the upgrade? Or is it still relevant? Halika, tingnan natin. So, punta muna tayo sa kanyang exterior features. Ang una kong napansin na nabago is yung kanyang front fascia. More prominent na yung kanyang grille, pero medyo bothered lang ako dun sa close parts nung mismong grille. Pinalaki nga nila yung design ng grille, pero hindi na fully optimized yung design kasi malaking portion ay may fake vents. Pero other than that, malaki naman ang improvement pagdating sa aesthetics compared sa previous model. Isa yung prominent na vents dito sa gilid niya at saka yung design ng kanyang headlight. Napansin ko wala na rin siyang fog lights. Yung strip ng light niya din sa baba is DRL lang. And according to GD, sufficient na yung headlight to illuminate the road. Just like what Mazda are doing in their vehicles. Yung kanyang headlights now ay sharper. It's full LED. Actually yung DRL niya, meron doon sa housing ng headlight at meron din doon sa lower portion ng bumper. So kapag nakailaw yung DRL, ganyan yung itsura. Parang naka-highlight niya ngayon yung kanyang bumper area. At ganito naman ang itsura kapag nakailaw yung kanyang LED headlight. Overall, maganda yung pagkaka-execute ng front fascia. Very sporty siya. And if you look at this angle, ma-appreciate mo yung design ng front edge niya. It's sharper and bolder than the previous model. And also, as usual, yung front and rear brakes niya are all disc brakes. Yung suspension naka-MacPherson sa harap, saka naka-torsion beam doon sa likod. Yung hood medyo nabago ng konti yung design, may kaunting tweak. Ang new addition dito is naglagay sila ng vents. Pero hindi siya functional, decorative lang yan. At ang pinakamalaking pagbabago yung kanyang engine. Dati 3 cylinders, ngayon 4-cylinder engine na siya. Still 1.5 liter and it delivers 172 horsepower and 290 newton meters of torque. The good thing is 4-cylinder na siya as against dun sa 3-cylinder ng previous model. So mas noticeable yung refinement ng engine. Yung 3-cylinder kasi is prone to vibrations at saka hindi siya balanse. Expect better performance out of the engine, which is evident naman sa power rating niya. Hindi ka mabibitin dito. Well, makakakuha ka lang naman ng high output rating from Chinese vehicles at this price range. Well, yung mga Japanese cars, they lack performance aspect pagdating sa engine. Additionally, ang engine nito has Volvo technology, but it's still not a Volvo. Well, tinakil ko yung engines since yun talaga ang merong major change. So, let's continue sa kanyang design pagdating naman dito sa side profile niya. And as you can see here, just like the previous model, niretain pa rin ni Geely yung kanyang black roof. At yung starting point ng window line, medyo iniba nila. At meron siyang additional na roof rail. At ang napansin ko dito, wala na siyang glass sa portion na to. Parang meron na lang siyang design. Pagdating dito sa black cladding niya, meron siyang konting difference. At ang hindi lang maganda dito, meron siyang fake vents dito. Okay, check naman natin yung rear portion. Compared mo dun sa previous model, ang laki ng pagkakaiba. Full width na ngayon yung tail light, saka mas slimmer siya. The whole tailgate has been redesigned. Yung license plate holder ngayon, nasa mababang portion na. Compared with the previous model, mas aggressive yung design niya, especially yung design ng spoiler. But I think it's a love and hate kind of design. But as of now, it's sportier than the previous model. And here, meron siyang quad pipes na exhaust pipes na functional. Ang hindi lang maganda rito, meron pa ding fake vents sa likod. Let's open that tailgate.
Ang new feature nito is power tailgate na rin siya. And the nice thing here is medyo adequate naman yung space niya. And you have here a tonneau cover. At dito sa ilalim ng cover na to, nandun yung kanyang spare tire saka yung mga tools. And then, meron siyang ilaw dito sa left side. Naiibaba din yung second row seat. So, pag naka-flat na yon, so pwede ka nang maglagay ng mas mahabang gamit. Mas malaki na rin yung cargo space mo. Okay, pagdating sa design aspects niya, overall, may significant difference naman. It looks modern and updated. Pero meron lang mga certain aspects na I think much better yung previous model. But depende yan sa tumitingin. Kasi people have different appreciation of design. Okay, check natin yung interior. Dito sa door panels, merong soft touch material. And then you have black accent here. And yung design ng interior door handles na iba na rin ang design, no? At dito sa door panel, meron kang arrow design. Ito, merong red na soft touch material. Yung buttons nitong sa windows, na iba na rin yung design. I think ang isa pang major change nito is yung kanyang interior. I think malaki yung pinagbago compared sa previous model. Materials used may slight improvement as well as yung design execution. Mas naging sophisticated but sporty pa rin. Naiba na rin yung design ng kanyang steering wheel. Leather wrap pa din naman siya pero medyo nag-iba ng konti yung design ng steering wheel. Tapos yung kanyang instrument cluster 10.25 inches, iba na rin yung display niya. Of course, electronic power steering, nawala lang yung kanyang paddle shifter. Nati-tilt and telescopic pa din naman siya. At dito sa lower portion, nandito yung adjustment ng headlight, nandito rin yung switch ng automatic tailgate, saka yung sa parking sensor. At naka-sports pedal din siya. Yung driver seat is 6-way power adjustable pero wala siyang lumbar support. Doon sa passenger seat is 4-way manual adjustment lang. Okay, balik tayo sa steering wheel niya. It's leather wrap at dito sa left side nandito yung switch ng kanyang cruise control. Hindi siya adaptive. At dito sa right side, yung control ng instrument cluster at saka ng infotainment screen. At ang malaking pagbabago dito is one piece na yung instrument cluster at saka yung infotainment screen, which is common na sa mga bagong lumalabas na sasakyan today. Ito siya sir yung yung lane keeping assist. Ito po siya sir yung 4 na drive modes. Okay. Yung sport, May adaptive, ayun, may eco, comfort. So, 4 siya. 4 siya na drive modes. Okay. By the way, meron na siyang Apple CarPlay, pero wala siyang Android Auto. I think ito yung pinakaunang Geely sa Pilipinas na merong Apple CarPlay. Yung instrument cluster niya is 10.25 inches, while yung infotainment screen niya is 12.3 inches. So, malaking upgrade yun from the previous model. At may napansin lang ako dito, may mga functions na nag-iba. Just like yung auto hold, dito na nakalagay sa infotainment screen, which is actually a negative thing. But the good thing here is nag-upgrade naman yung 360 camera niya. Yung quality ng camera as well as yung kanyang functionality improve. Meron siyang 3D view. As well as mas crisper at high resolution yung camera niya. Parking this vehicle is not an issue, especially kung new driver ka. Napansin din ako dito, yung attention to details ng 360 camera is quite accurate. Even if isara mo yung mga pinto, nagre-reflect siya dun sa 3D view ng kanyang 360 camera system. Which is quite unique. Quite a few cars lang ang merong ganong system. So ito pa yung additional function ng camera niya at saka yung views niya. Kitang-kita mo yung sidings mo and it increases your safety as well as your parking ability. At meron din siyang transparent function na makikita mo kung saan naka-point yung wheels mo for accuracy in parking. Again, super useful ito sa mga bago pa lang nagdadrive at saka yung mga nahihirapang mag-park. At niretain pa rin yung auto parking feature na pwede kang ipasok sa slot o ilabas sa slot on its own. So, useful ito sa mga tight situations.
So it's typical just like other systems in other cars usually do. Ang kagandahan dito, meron siyang panoramic sunroof. Sa iba, it's positive. Sa iba naman, negative. Kasi kailangan mo din itong i-maintain. Kailangan mo ding linisin yung drain yan para hindi mag-leak. At dito sa new model, makapal na yung kanyang cover. At dito sa sun visor, meron siyang mirror at saka meron siyang ilaw. Ganon din dito sa passenger side, meron din siyang mirror at ilaw. At full LED lighting system na rin yung ilaw niya dito sa interior. Dito sa lower portion ng dashboard, meron siyang piano style buttons here for different functions. At dito meron siyang dalawang USB port na Type A. Yun lang, wala siyang Type C. At dito meron dalawang lagayan ng phone. Yung isa merong wireless charging. Yung isa, wala. Yung design ng center console niya na iba na ng konti. Andyan yung automatic parking brake saka yung drive mode selection switch. At meron siyang adjustable na cup holder dito sa center console. So madami siyang mga settings na nandito sa loob ng kanyang infotainment screen. So kailangan mong pag-aralang mabuti yung mga settings dito sa infotainment screen kasi fully digital na siya. Pagdating sa materials, nag-improve ng konti. Meron siyang mga soft touch materials dito sa may dashboard area. At meron din siyang ambient lighting. So, pwede kang mamili ng kulay at saka pwede mong isabay yung rhythm nitong lighting dito sa iyong sound system. And before I forget, andito yung glove box niya. Punta naman tayo sa rear portion niya. Yung seating position niya is actually nice. Yung space niya is adequate. Pero hindi naman siya yung pinaka-roomy. And I think komportable naman yung seats mo dito sa likod at saka yung quality is okay. Itong top portion ng rear door naging plastic na pero pinalo pa rin niya yung design doon sa harap. At dito sa lower portion, meron pa ding leather material. At meron ka dito additional na bottle holder saka yung speaker. Dito sa gitna, merong nakaunting umbok yung center tunnel. At ngayon, meron na siyang aircon vent dito sa likod. Dati kasi wala yan. At meron siyang maliit na compartment dito sa ilalim at meron isang USB port dito. So with the new aircon vent dito sa likod, madali nang mapalamig yung buong cabin. Meron din siyang center armrest with cup holders. Hindi ko lang napakita kasi merong balot itong upuan. Dito rin sa quarter panel dito sa likod, nawala na yung glass dito sa portion na to. So medyo nabawasan yung iyong visibility. Pero maliit na bagay lang naman yon. Meron ding light dito at saka merong additional hook dito at saka meron ditong grab handle. So pagdating sa design execution, it looks more upscale. Maganda yung execution and it looks more premium. Mapapansin mo rin na yung mga interior ng Chinese cars just like this is may mga similarities. Maganda naman yung interior so marami ring makakagusto nito. And in terms of interior space, average lang siya. Hindi siya yung talagang napakaluwag. Okay. So yan, nakita nyo na kung ano yung difference nitong 2025 na sport model. Ang price niya nga pala is 1,299,000 or 1.3 million. So ano naman yung pros and cons niya? Ang number one pro niya is yung performance driving niya. Ever since na lumabas itong Coolray na ito, it's known to be quick and fun to drive that you will enjoy with good driving feel. Since nag-upgrade nga yung engine niya, expect better performance than before. At ang taas ng kanyang power rating, it's more than 170 horsepower with 290 Newton meters of torque. Another pro nito is yung amount of features niya. Marami siyang features for each price. So, compared mo with, for example, Japanese cars, mas maraming features ito sa kay ganitong price level. Meron siyang lane departure warning, blind spot detection, automated park assist at yung kanyang bagong 540-degree camera system. At meron din siyang automated parking assist. At meron din siyang digital video recorder or built-in na dashcam. So, hindi ka nabibili ng extra dashcam. At ventilated din yung kanyang front seats. Another positive thing here is yung kanyang price point.
Very attractive yung price point niya sa mga features na meron siya at saka yung straight out performance. Another positive thing here is friendly siya sa mga new drivers. Magaan yung steering wheel niya, compact yung size niya, at nakakatulong pa yung 540-degree camera system niya. In addition, mas mataas ng konti yung ground clearance niya. Another positive thing here is yung kanyang nimbleness. Malakas yung makina, marami siyang different drive mode. So, makukonfigure mo siya depending on your driving needs. So, hindi ka mabibitin sa throttle response niya kasi it's quick and nimble. Okay, ano naman yung mga cons niya? I think ang number one con niya is yung after-sales service. Ang isa kasi sa mga problems ng Chinese car servicing is yung lack of knowledge ng mga technicians. I think kulang pa sila sa knowledge sa pag-troubleshoot ng mga problems ditong kanilang mga kotse. Mind you, matagal-tagal na rin yung mga Chinese brands dito sa Philippines. Pero iba pa rin yung mga established brands like yung mga Japanese at saka yung mga Korean cars na nandito sa Pilipinas. Yung iba kasi pagka hindi mo troubleshoot, ang sinasabi, normal lang po yan, which is nakakainis. It depends din dun sa dealership, no? Merong mga dealers din, even yung mga established brands ng mga Japanese, saka yung mga American cars or Korean cars, may palpak din ng mga technicians. Kasi napapansin ko, karamihan sa mga dealerships na yan, ang mga technicians papalit-palit eh. Yung iba nga mga apprentice lang. So in short, iba-iba yung level of service sa mga dealerships. So malas mo lang kapag natapat ka sa mga palpak na technician na mali yung diagnosis. Another con nito is yung availability ng spare parts. Sa mga nababasa ko, matagal yung dating ng mga spare parts. Nagtataka ako kasi from China na lang naman ito. Especially yung mga collision parts, inaabot ng buwan. Pero yung mga normal parts na talagang pinapalitan like yung mga filters, readily available naman yan sa kasa. Ang sinasabi ko lang yung mga collision parts. So once na mabangga yung major part ng sasakyan mo, expect mo na yung waiting time mo sa parts would be much longer compared mo doon sa mga established na mga brands. By the way, yung dating distributor na Sojitz napalitan na, naging Gaik na. So, meron silang transition period. Another negative thing here is nawala yung paddle shifters. Dati kasi meron yan. So, depende na rin sa tao kung negative yun. Pero sa iba, negative yun kasi nawala yung parang spirited driving feel. And another negative thing is Type A lang yung USB port. Wala siyang Type C. Another con here is yung lower resale value niya. So, don't expect higher resale value for Chinese cars. Another con niya is yung kanyang technicalities. Sa mga maraming features or high-tech cars, expect sa mga glitches in the future. So, you have to be prepared for that. Another con here is yung kanyang fuel consumption. So, expect mo na medyo malakas to sa gas kasi malakas yung kanyang power rating. So, yan yung mga expectations na kailangan mong pag-isipan if you're eyeing this Coolray Sport 2025. So, in terms of driving performance, engine performance, comfort, features, value for money, nandito siya sa sasakyan na to. So, wala naman talagang perfect car. So, kung kaya mong i-handle yung technicalities niya, very attractive yung kanyang price point. So, depende na lang sa tao kung ano yung importante sa kanya. So, please comment down below kung ano rin yung opinion nyo dito sa 2025 Geely Coolray. I would like also to know your opinion about this car as well as your personal experience. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!